sa diwa ng awitin at sa espiritu ng paglilingkod sa ating Panginoon. Mamayang hapon, more. So magpa-practice para sa programa mamayang hapon. Didingan po natin, At nakakatuwang tingnan mga kapatid, Gabriel Men's Voice. Abangan niyo po mga kapatid, At tayo po ay natutuwa na ngayong umaga, tayo po ay marami, nagwo-worry lang po ako doon sa mga kabataan natin sa likuran. At hindi ko alam kung nakabahagi pa sa ating pag-aaral sapagkat hawak-hawak nila yung kanilang mga cellphones. Maaari po ba kung may space pa po dito sa may harapan, pakiusap lang po ng inyong lingkod. Tayo po ay lapit-lapit dito. Ayan. Salamat po sa tutugon. Lapit po tayo. Ayan. Salamat po. Sapagkat alam niyo po, gusto namin na kayo'y kabahagi ng ating pananambahan. Salamat, Sister Jenjen. Salamat, Brother PJ. Kayo po, baka gusto niyong pangunahan, Brother Harvey. Kasama na po natin dito. Brother Junjun, dito na po tayo. Ayan. Alam niyo po, gusto natin yung pananambahan ay maranasan natin, maramdaman natin na sa ating kalagitnaan ay may Diyos tayong sinasamba. Mga kabataan, especially yung ating mga newly baptized. Alam niyo bakit? We are setting an example doon po sa mga kasama natin dito sa loob ng bahay, sambahan. Ayan na po. Lapit po tayo. Ayan, lika. Ayan. Maaring ngayon ay pagdating ng panahon, pasasalamatan niyo si Brother Alex at kayo yung aking hinihila dito sa loob ng bahay, sambahan. At siyempre, ako may hawak ng mikropono. Pagbibigyan niyo po. Okay, salamat mga kabataan. Speaking of example, mga kapatid, alas 2 na madaling araw, ako'y naalimpungatan. Huwebes po ito na madaling araw. Antayin ako nalimpungatan, hindi po ako makatulog kaagad. Binuksan ko yung cellphone ko, habang may mga messages. Hindi pa po yung Brother Edwina, mamaya pa po. Huwebes po ito, Huwebes ng madaling araw. At ang ginawa ko dahil ako makatulog, yung ilan sinagot ko. Mga kapatid, alas 2 ng madaling araw, pagkasagot ko, tinabi ko na yung cellphone ko. Maya-maya, may 2 kabataan sumagot. Wow! Alas 2 ng madaling araw, merong panggising. Wag na po kayong umamin. Sabi ni Sister Josie, huwag kayong mag-alala. Hindi naman daw nagpupuyat. Naalimpungatan din. Ang galing, ang galing. Naalimpungatan din. 2 kabataan. Hindi na ako nagtanong. Sasagutin ko sana, bakit gising ka ba? Ang worry ko, baka sumagot. At kagabi mga kapatid, alam niyo, maaga po ako natutulog, may alarm po akong 9 o'clock. At kagabi, pagka uwi namin galing sa pananambahan, natulog na kagad, tulog. 10:30, nagising ako. Sister Debbie gising pa. Sabi niya sa akin, Daddy, may message sa cellphone mo. Ayun. Sabi ko, okay, bukas na lang. Sabi niya, galing kay Sister Edwina, hindi mo ba babasahin? Sabi ko, hindi mo ba binasa? Si Sister Debbie kasi minsan, nauuna pang magbasa ng aking cellphone. Hindi mo binasa. Hindi ko binasa. Nung binasa ko,
Brother, pwede bang ikaw pa muna sa divine ang message? Siguro sa way naantok pa ako. Sige, okay lang po. At kanina, panahon ng Sabbath school, sabi ni Brother Ade, sino kaya ang speaker ni Sister Edwina? At nakaharap sa akin nagtatanong. Hindi ako kumikibo. Hindi ako kumikibo. Siguro ilang minuto. Sabi ko, yung nasa harapan mo, tumingin siya kay AB. Si Daddy yon, sabi niya. Okay. So mga kapatid, bagamat, ako naniniwala, walang coincidence sa plano ng Panginoon. Tatandaan niyo po ito, whatever yung karanasan mo, whatever yung kinalagyan mo ngayon, all along, it was designed by God. Ano man ang problema mo, ano man dinadala mo, dinala ka ng Diyos sa takong ito sa isang natatanging mensahe. Mga kapatid, kayo na umaga, meron pong isang kabataan nag-post sa kanyang My Day na talaga naman po mga kapatid, habang binabasa ko po ito, ay nagbigay ng magandang diwa sa panambahan natin ngayong umaga. Sabi po nung isang kabataan sa kanyang My Day, worship is not about us, our preferences, our taste, our interests, whether we feel like we were blessed or not during the worship service. Nung mabasa ko po ito, wow, okay lang pala. It's not about me. Hindi kung sino ang nagsasalita. It's not about how we feel. Ang sabi po dito, to come to church looking to be impressed or entertained by the program is not worship. Ang ganda, no? Kayo nung umaga lang po ito pinost ng kabataan. At ang sabi niya, that is the opposite of worship. Because that mindset is to maximize self and to minimize God. The core of worship is not the ceremony, the service, the liturgy, the songs, or the program. Worship starts with recognizing who God is. Ang ganda, ang pananambahan ay ang pagkilala kung sino ang Diyos. It's not about the program. It's not about sino ang nasa unahan. But worship is recognizing who God is. And this morning, mga kapatid, sa ating panambahan ngayong umaga, unahin natin. No? Sabi nga ni Sister Debbie, no? Know our why. Alamin natin yung bakit. Maaring naimbitahan ka lang, maaring wala pa sa atin, gusto ko sa Gabriel manambahan. But for sure, ang alam ko, all along, it was God who brought you here for a special message. Mamaya po, mahaba-haba po itong share ng kabataan, pero napakaganda po. At tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kanina po ay binasa ni Brother Peter yung ating susing talata sa Romans 8:28. Alam na alam natin yung text na ito. Ano po mga kapatid? Subalit, gusto ko pong dalhin sa inyo ngayong umaga yung kasunod na mga talata from Romans 8:28 down to Romans 8:39. Kaya po, sana ay dala-dala niyo inyong mga banal na kasulatan. Susundan niyo po ako sa pagbabasa. And, mga kapatid,
habang nagbabasa tayo, hayaan natin yung banal na Espiritu Santo ang mangusap sa ating mga puso. Kayo nung umaga kung nakinig po kayo sa prayer garden, salamat sa Sir Chen doon sa message. It's all about the works of the Holy Spirit in our lives. At yun gusto natin maging karanasan, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, gusto nating maranasan paano baga gumagawa ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Isa sa mga gawain ng banal na Espiritu Santo ay kung paano natin maunawaan ang banal na kasulatan. Nang pasimula, kinasiyahan ng Diyos yung mga tao na nagsulat ng banal na kasulatan. At ngayon, tayo, habang tayo'y nagbabasa ng banal na kasulatan, hinihiling natin ang pagkasi ng banal na Espiritu Santo. Hinilingan ko po ang bawat isa, nasamahan po ako na manalangin bago natin tunghayan ang mga talata na ating pag-aaralan. Let's pray. Mapagpala naming Diyos, minsan pa kami dumudulog sa iyong banal na harapan. Kayo ang nagdala sa amin sa dakong ito dahil sa natatanging mensahe para sa bawat isa sa amin. Nais namin ang mensahe nito ay manggaling sa iyong banal na salita. Kaya nga po, Ama, hinihiling namin ang pagbubuhos ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin, katulad ng pagbubuhos noong panahon ng Pentecostes. At kung magkakaganon, Ama, maalala namin na sa dakong ito, nangusap kayo sa aming mga puso. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ang mga talatang ito sa Romans chapter 8 verses 28 to 39 ay alam na natin. Subalit gusto ko po sana habang binabasa natin ang mga talatang ito, ay magkaroon tayo ng mga puntos na ating may uuwi pagkatapos ng ating pananambahan. Samahan niyo po ako. Verse 28. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos. Sa mga kwit bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Sapagkat yaong mga nang unapay kaniyang nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya ay kaniyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay nawalhati din naman niya. Ano nga ang ibig sabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ng kanyang sariling anak, kundi ipinigay dahil sa atin lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, ang kahapisan,
o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Talata pa lang mga kapatid, sermon na. Sermon na. Marahil sa inyong narinig, sa inyong nabasa, may mga puntos na dumaan sa inyong mga diwa. 3 puntos na nasa pundalhin sa ating kalagitnaan. Una mga kapatid, all things work together for good. May problema ka ngayon? Meron challenges sa buhay mo. Brother Alex, sana wag nang matapos ang araw ng Sabat. Kasi bukas, kakaharapin ko na naman tong problema nito. Sa Lunes, lalo na, merong obligasyon, may mga atraso. Subalit ngayong umaga, dito ka dinala ng Diyos para sabihin sa iyo, all things work together for good. Maaaring hindi maganda sa iyong pakiramdam. Maaaring nahihirapan ka. Pero pag inisip mo na lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti. Nino na nagsisiibig sa Diyos at tinawagan sang-ayon sa kanyang pangako. Sino itong mga itong tinawagan sang-ayon sa kanyang pangako? Walang iba kundi ikaw at ako. It's not a coincidence that you are here this morning. It was God who brought you here to tell you that whatever your challenges right now, all things work together for good. Kahit ang ating mga kabataan marahil, sa kanilang murang kaisipan, may dala-dala din silang mga suliranin. Huwag kang mag-alala, kabataan. Pinili ng Diyos na ngayong umaga marinig mo lahat ng bagay ay gagawang ikabubuti. Ikabubuti mo. Okay. Point number 2, mga kapatid. In all our challenges, God is with us. Mga kapatid, ano ho? Dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito, sa kabila ng suliranin mo, para ipaalala sa iyo na hinahayaan niya yan para sa kabubuti mo. And second, mga kapatid, hindi ka nag-iisa, kasama mo siya, anuman ang iyong daladala ngayong umaga. Some verse po natin makikita. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ay, di ba? Naalala ko po yung mga kabataan, pag may laro, may games,
at sasabihin, sige, mag-divide kayo sa dalawa. Yung iba ang gagawin, magmamasid muna, titignan, saan ako kakampi. Di ba? Pag nakita niya, ito, mukhang winning team, dito ako kakampi. Sigurista eh. No? Pero din nasasabi sa ating mga kapatid, sigurado na tayo. If God is with us, who can be against us? Sa Deuteronomy 31 verse 6. Pag binasa niyo po ito mga kapatid, isa sa magandang talata. Deuteronomy 31, 6. Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Kayo magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwanan, ni pababayaan kanya. In all our problems and challenges, God will always be with us. Amen? Ano man ang ating kinakaharap, mga kapatid, ano man ang ating dadadala na kabigatan, God will always be with us. Ituloy po natin sa verse 8, Deuteronomy 31. Ang sabi doon, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sa iyo, hindi ka niya iiwanan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Ang ganda po, ano ko? Sabi ni Brother Peter kanina sa kanyang panalangin, Panginoon, busugin mo kami ng iyong mga salita ngayong tanghali. Alam niyo po, nung marinig ko yun, sabi ko, Amen, Amen. Ano po? Hindi lang sana tayo mabusog sa masarap na pananghalian mamaya. Mabusog tayo sa salita ng Diyos. At ngayon pa lang, daming talata, ang daming paalala, ang daming assurances na sa kabila ng ating mga kalagayan, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Okay. Pangilang puntos na po tayo, mga kapatid? Pangilan po? Pangatlo. Okay, balikan natin Romans 8. Okay. Point number 3. God is always ready to provide for us if it is for our good. Ang Diyos ay laging handang maglaan sa atin kung ito ay para sa ating kabutihan. Verse 32. Romans 8. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Naalala ko po isang kabataan, siya'y umiiyak. Sabi ko sa daddy ko, bilhan ako ng magandang sapatos. Ang ibinili sa akin ay isang sandals. Siya'y umiiyak.
At habang siya'y umiiyak, gusto magpaliwanag ng kanyang daddy, bakit sandals ang binili mo? Gusto ko yung magandang sapatos na pang basketball. Anak, kaya ko binili sa yan. Hindi. Umiiyak siya. Ano yung pansinin kanyang tatay? At habang siya'y nanonood doon sa kanyang mga kalaro, hindi niya titignan yung laro. Titignan niya yung mga sapatos. Sana, isa ako sa pinakamagandang sapatos dun sa mga naglalaro. At lumipas ang panahon, sabi ng kanyang tatay, alam mo anak, kung binilang kita ng malaking magandang sapatos, marahil mapapabayaan mo ang iyong pag-aaral. Dahil kay willing-willing sa paglaro ng basketball na nakakalimutan mo ang iyong pag-aaral. Sabi ni Mrs. White sa Ministry of Healing, God knows us better than we know ourselves. Kilala tayo ng Diyos ng higit kaysa pagkakilala natin sa ating mga sarili. And many times, mga kabataan, iniisip natin na yung ating pangarap sa buhay would be the best for us. Nakakalimutan natin that the best for us is the one planned by God for us. Yung mga kabataan niya, may mga crush yan eh. No? At pag nakita niya, wow, si Crush, sana mapansin ako ni Crush. At minsan sabi ng kabataan, siya na nga kaya? Diba sabi ng Panginoon, wait, I have a much better for you. Huwag na tayong lumayo sa ating mga matatanda. Nagkakaroon tayo minsan mga kapatid ng pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos kapag ini-insist natin yung gusto natin. Ay, di ba? Ulitin ko lang yung kwento. No? Yung kwento nung kabataan. Nanalangin siya. May dalawang nanliligaw sa kanya, si A at saka si B. Lord, sabi niya, dalawa tong nanliligaw sa akin. Pareho naman silang okay. Pero Lord, mas gusto ko si A. Pero kung ano pong gusto ninyo, kung sino sa kanila, ay susundin ko po. Sana po pagmulat ng mata ko, pag yung unang dumaang eroplano ay pakanan, si A. Pag pakaliwa po, si B. Pero ang gusto ko po talaga si A. No? At pagmulat niya, mga kapatid, may nakita siyang eroplano. Lord, ang bilis naman ng sagot mo. Kaya lang, papuntang kaliwa sa eroplano. Sabi ng kabataan, Lord, naunawaan ko po ang gusto ninyo. Sige po, hihintayin ko na lang po si C. Di ba? Oo, gusto ko, Panginoon, sundin ang kalooban mo. If it is against my will, Lord, pwedeng iba na lang. Para bang, Lord, tabla na lang tayo. Hindi yung gusto ko, hindi yung gusto mo, sisi na lang. And dito po, nagkakaroon tayo ng confusion. Pagkatapos mong lumuhod, Panginoon, tatanggapin ko po ba yung trabahong ito? Baka alanganin po yung aking sabat. Sabi ng Panginoon, mag-antay ka lang. May nilalaan ako sa iyo. Eh Lord, ang dami ko ng gustong bilhin. Nagkakaroon ng confusion. The moment, mga kapatid, the moment
na tinanggihan natin yung kalooban ng Panginoon, confusion sits in. Okay. Point number 4. Okay. Ilang points po tayo mga kapatid? Sabi ni Sir Debbie, 3. Para masabi niya, tapusin na natin ito. Mga kapatid, malapit na po, malapit na po. Yung relo pong ito ay late po yan. Ano ko? Dito po sa harapan ko po ay 11:35. Late po yan mga kapatid. Advance lang 5 minutes. Okay. Advance ng 5 minutes. Point number 4, mga kapatid. Nothing can separate us from the love of God. Verses 38 and 39. Sabi ni Pastor Jasper, ano po? The return trip is just one step ahead. Sino pa nakakilala kay Pastor Jasper? Yon, Pastor Ian. Siya po yung misyonero doon po sa helicopter na nawawala, nakasama isang nurse. Okay. Ano man ang kalagayan mo ngayon, only God knows. Only God knows. Maring masigla ka bilang kabataan. Maring may part ka pa nga sa program. But deep within you, yung puso mo ay malayo sa Diyos. Maring ngayon, pangiti-ngiti ka lang, naiingit sa yung mga tao, sister, buti ka pa, wala kang problema. Pero sa likuran ng mga ngiti, kung alam mo lang, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano damdamin mo, anong kalagayan mo, gaano kalayo ang puso mo sa Kanya. Pero may umaga, minsan pa, dinadala tayo sa katotohanan na hindi natin kayang takasan ang pag-ibig ng Diyos. Sino po yung nasubukan ng masaktan in all aspect? Okay. Ayaw niyang tumaas ng kamay. Sabi na lang niya, lahat. Basta lahat. Okay. Alam niyo pa tendency natin mga kapatid? Pag tayo ay nasaktan, gumaganti tayo. Di ba? Reiterate tayo. At minsan bumibilang. Hindi lang araw, minsan linggo, taon. Kasi nga nasaktan tayo. Mga kapatid, sa tingin ninyo, ilang beses nasaktan natin ang Diyos? Sabi dito, maraming beses. Pero mga kapatid, nagtampo ba ang Diyos sa atin? Yung gusto kong bigyan din mga kapatid, ano ko, the same love, yung pag-ibig na hindi ka sinisino, no? Sabi nga ng isang sikat na awitin, mahal kita maging sino ka man, is the same God na hindi natin kayang saktan upang siya ilumayo sa atin. Romans 5:8, when we were yet sinners, Christ died for us. Ano ko? Kung hindi pa karapat-dapat na ibigin ka, ikay mabaho, ikay dukha, wala kang kay, subukan niyo pong tingnan yung mga katabi po ninyo. Ayan, ako. Walang katabi. Kahit ganyan yung kanilang kalagayan, minahal sila ng Diyos. Mga kapatid, ano ko, naalala ko po yung isang lalaki. May nakita siyang scorpion na nalulunod sa ilog.
Ano ho? Ang ginawa ng lalaking ito, kinuha niya, sinagip niya, inangat niyang ganon. Ano yung ginawa ng scorpion? Ano ho? Tinusok siya. At dahil tinusok siya, nabitawan siya ulit. Nakabalik siya doon sa tubig. Ang ginawa ng lalaki, kinuha niya ulit. Alam niyo yung ginawa ng scorpion ulit? Tinusok ulit. Nabitawan ulit siya. Ang ginawa ng lalaki, kinuha ulit siya at nila sa pampang. Yung pala may isang bata na nakatingin. Sabi sa kanya, Mama, paulit-ulit kayong tinusok. Sinagip niyo pa rin. Sabi ng mama, sabi niya, kasi nature niya yan eh. Yung scorpion, sabi niya, talagang nanunusok, instinct niya. Sabi niya, pero sabi niya, instinct ko rin na magligtas, na tanggalin siya doon sa tubig. God's character is a character of love. Mga kapatid mo. At dahil sa pag-ibig na yon, ito yung nagiging inspirasyon natin na umibig na pabalik sa Diyos. Ano man ang kalagayan mo, ano man yung kasalanan na gawa mo sa Panginoon, ngayong umaga muling binabalik sa iyo. Narito ang pag-ibig ng Diyos. And He wants you to respond out of love. Hindi dahil kayo natatakot sa parusa. Alam niyo tayo mga Seventh-day Adventists, pinalaki tayo na sumusunod sa kautusan. Na tila baga, pag hindi ka sumunod sa kautusan, parurusahan ka ng Diyos. Kaya minsan tayo sumusunod na iniisip natin yung parusa ng Diyos. Mga kapatid, ang tanging katanggap-tanggap na paglilingkod sa Diyos ay yung paglilingkod na mula sa puso na umiibig sa Diyos. Yung kalagayan mo ngayon, alam ng Diyos. Tinatawagan ka niya. Alam ko yung mga kahinaan mo. Alam ko yung struggle mo, especially pag araw ng Sabat. And yet, here I am to let you know, to once more remind you that all along, you are always in my mind. Doon po sa Isaiah, huling talata po natin na po. Isaiah 49, 15. Isa po nasa pampagandang talata. Ano po? Isipin mo na ngayong umaga, nag-iisa ka lang sa harapan ng Diyos. Isipin mo na hindi nila alam lahat ang pinagagawa mo sa loob ng sanlinggo. At ngayong umaga, kinakausap ka ng Diyos. Ikaw, tanging ikaw. At sinasabi niya sa iyo ang mga talatang ito. Isaiah 49:15. Malilibutan ba ng babae ang kaniyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kaniyang bahay-bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Maaaring nakalimutan mo ako nakarang mga araw. Tinala kita ngayon sa lugar na ito para sabihin ko sa iyo, I will never forget you. Sabi ng isang awit, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Oo, makakalimot siya, pero hindi kita kalilimutan. Yan ang dahilan bakit ka naandito sa umaga nito. Para sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita kalilimutan. Gusto ko
manumbalik ka sa akin at walang makapaghihiwalay ng aking pag-ibig sa iyo. Happy Sabbath po mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos.